Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, mga kaibigan, Vice Presidente Sara Duterte natuklasan na may tupak. Anong nangyari na? Only in the Philippines. Mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, ay gusto ko pong hingin ang inyong panig. Naniniwala po ba kayo dito sa galawan ng kasalukuyang Vice Presidente Sara Duterte ay may tupak na? Mga kaibigan, gusto ko pong ibahagi sa inyo, huwag kayong aalis. Dito po sa artikulo na itong si Sara Duterte, mainit-init pa na balita ay natuklasan na may tupak. Kaya pala ganoon ang galawan, mga kaibigan. Hindi po ito fake news. Wala po tayong sinisiraan na tao. Tayo po ay may pinagbabatayan lang. At bago po natin bigyan ng anumang highlight at komentaryo itong mainit na usapin sa social media, sa stream media, na natuklasan na si Sara Duterte ay may tupak, ay bibigyan po muna natin ng daan itong mga dahilan. Isa sa dahilan kung bakit si Sara Duterte ay ika nga po ay natuklasan na may tupak. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng may tupak? Yung parang sinto-sinto. Hindi po ako may sabi niyan. Huwag po kayong mag-alala. Bibigyan ko po kayo ng resibo pagkatapos po nating basahin itong dahilan. Isa sa mga dahilan kung bakit si Sara Duterte ay natuklasan na may tupak, mga kaibigan. Buhat po dito sa kanyang Facebook page. Hindi naman po lingid sa inyong kalaman na itong si Sara Duterte ay inalisan ho, binawasan ng ilang security. Subalit nagkakaroon po ng ilang mainit na palitan ng kuro-kuro at mukhang nagwala ho dito si Sara Duterte. Itong Vice Presidente po nyo ay nagwala dito ho sa pagkakatanggal sa kanya. Binawasan ho, hindi naman siya inalisan lahat Karapatan ho na bawasan talaga dahil sumusubra na. Pinapasweldo ng taong bayan yan. Pera nyo, pera ng taong bayan ang pinapasweldo ho. Diyan ho, sa sandamakmak na security ni Sara Duterte. Bago po natin bigyan ng highlight at katotohanan dito sa natuklasan na may tupak itong si Sara Duterte, ay ito po muna ang bigyan natin ng daan. Mga kaibigan, buhat po sa kanyang open letter, bukas na sulat, dito po sa ating PNP chief na si Romel Marbel. Matindi, di ba? Ito, mga kaibigan, nandyan naka-flash sa screen, buhat po sa kanyang Facebook page ni Sara Duterte. Noong lumabas ang issue ng pagbawas ng aking security personnel, nagbigay agad ako ng pahayag na hindi ito makakaapekto sa aking trabaho bilang ikalawang Pangulo ng Pilipinas. Hindi pala makakaapekto anong pinagmamakto mo, Sara Duterte? Ito na po natin. Hangad ko sana na matapos na ang usaping ito dahil hindi hamak na napakaraming mga suliranin ang ating bansa na higit na mahalaga kaysa sa aking proteksyon. Pawa, ipik ka naman. Ba't ka umiiyak, Sara Duterte? Napakaraming mga suliranin ang ating bansa na higit na mahalaga. Akala mo'y tunay kang magsalita? Samantalang pag mga importante at kapakipakinabang ng taong bayan ay lagi kang no comment. Ba't dito sa iyong pansarili na interest, sa iyong security personnel ay nagsasalita ka, marami mong comment,
Ay akala ko ba mananahimik at wala kang problema? Ay bakit ka pumuputak? Sara Duterte. Ituloy po natin, baka tayo kulangin sa oras. Subalit tila nakatatlong interview ka na patungkol sa akin, abay bilang na bilang, 3 interview. Bilang kaya ng taong bayan. Sara Duterte, bilang na bilang din ng taong bayan. Kung gaano karami ang kapalpakan na ginagawa mo sa Republika ng Pilipinas. Hindi ko na isa-isahin, baka kulangin sa oras. Sana tayo, nawawala pati tayo. Sa isang banda, naiintindihan kita sapagkat natural lang sa mga nagsisinungaling na magkaroon ng sari-saring kwento at dahilan. Pero hindi ko na maatim ang tuloy-tuloy na panlilinlang sa aking mga kababayan. Naku, huwag mong gamitin ang taong bayan. Hindi kami nililinlang ng PNP. Ikaw lang ang may sabi niyan, Sara Duterte. Kasi ulitin ko, pero hindi ko na maatim ang tuloy-tuloy na panlilinlang sa aking mga kababayan. Aba, ay nililing lang ang kapwa, ikaw, ako, ay nililing lang daw po. Pasensya na kung ako'y nabulol. Hindi ko maintindihan dito kung anong ano nito eh. Gustong ipunto? Mga kaibigan, ito pa, uulitin ko, wala akong problema sa pagbawi sa mga PNP personnel bilang security team ng Office of the Vice President. Kaya ko magtrabaho ng walang security. Ngunit may problema ako sa aking kasinungalingang ipinapahayag sa taong bayan, lalo na kung ang mga kasinungalingang ito ay mula mismo sa pinakamataas na opisyal ng kapulisan. Naku po, ay nagdrama na. Hindi ko maintindihan kung gusto mong ipunto dito. Wala ka palang problema. Bakit ka putak ng putak? Ay, bigyan po natin ng parto dito sa ika nga sinabi dito dahil gusto ko pong ipunto sa inyo kung bakit nagawa at natuklasan itong si Sara Duterte ay mayroon na pong tupak. Ayon ho, dito sa artikulo na ipaplas ko ho diyan sa screen. Nandiyan mga kaibigan, naka-plus sa screen. Buhat po dito sa dating senador Antonio Trillanes. Ito po ang sinasad sa artikulo na ito, buhat kay dating senador Antonio Trillanes. The open letter of BP Sara is wrong on so many levels. But let me just summarize my conclusion. She is an entitled privilege child having temper tantrums because her security details was reduced from almost 500 to 300. Para ka na bata. Child entitled. Sara Duterte, galaw mo, ang dayo palang security, 300, 500 to 300. Nireduce lang. Ito mga kaibigan, ang tinumbok ni Senador Antonio Trillanes. This shameful display of psychological instability clearly makes her unfit for BP. So, ibig sabihin, display of psychological instability clearly makes her unfit for Vice President. Hindi siya kailangan, hindi siya qualified, hindi siya fit being isang Vice Presidente dahil dito sa pinapakita niya at dito tungkol nga sa kanyang pag-iisip psychological. Ituloy po natin. Imagine nyo na lang kung maging presidente yan, may tupak. Maliwanag ko mga kaibigan, hindi po ito pictures. Nandiyan mo sa screen, ulitin ko, imagine nyo na lang kung maging presidente yan, may tupak. Kaya't maliwanag po, according dito sa dating senador Antonio Trillanes, hindi po ako may sabi, nandiyan ho, naka-plus sa screen, na itong si Sara Duterte ay may tupak. Muli po, gusto kong hingin ang inyong panig, mga mahal, kung taga-subaybay. Naniniwala po ba kayo na itong Vice Presidente nyo ay may tupak? Dahil ayon sa kanyang mga galawan, mga kaibigan, any reaction, any comment do diyan sa comment section.
may kalayaan po kayo magbigay ng anumang public opinion. Matindi po, di ba? Aba, para sa akin, no, maraming galawan mo nito na pinapakita sa social media, sa stream media, na nagpapahiwatig ko na parang ang may tupak. Ay, ako po, dating Senador Antonio Trillanes, sa pananaw mo na ang kasalukuyang Vice Presidente ay may tupak, ay nirerespeto ko po. Dahil alam ko, mapagmasid ka, ay at may mga katibayan ka, kaya nasasabi mo yan, ay nirerespeto ko po yan. Mahirap po talaga, kawawa ang ating Republika ng Pilipinas sa galawan ho nitong kasalukuyang Vice Presidente nyo na si Sara. Kung ito ho ay talagang may tupak, baka pag ginutom mo ito at nalipasan ng gutom, ay manghabol. Baka manghabol po ito dahil baka nalipasan ng gutom. Ay mapapansin nyo po, baka ito nalipasan ng gutom nung nagpaulan, nag-gesto siya, panawin pandangal, biglang bumuhos ang ulan, subalit hindi po sumilong. Nandiyan no, nagpaulan. Ay parang nga batang nagpapasikat, nagpapawa. Hindi mo alam kung ano ang nasa isip nito, mga kaibigan. Kaya dating Senador Antonio Trillanes, nirerespeto ko po yung sinasabi na may tupak itong kasalukuyang Vice Presidente. Muli po, maraming salamat. Hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Kung ano man ang naririnig nyo po sa akin dito, tayo po ay may batayan. Kung nasabi ho natin na may tupak itong kasalukuyang Vice Presidente, yan po ay may pinagbabatayan tayo according dito ho sa dating Senador Antonio Trillanes. Maraming salamat po at pagpalain po tayo lahat. Sa lahat po ng hindi nag-skip ng ads, maraming salamat po. Sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel na ito, please subscribe at pakidaman nyo na po ang aking Facebook page, Andy's Vlog. Pwede nyo po akong i-follow, nandiyan po ang link sa ika nga po description, i-click nyo lang po. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Bye-bye, palakpakan.